Hi! Welcome back to Braille's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na naman informative videos na para po sa inyo. This time ay para po sa lahat ng SSS pensioners po natin na nagnanais bumalik muli sa pagtatrabaho or may offer pa din na makapagtrabaho. Ang tanong, matitigil ba o mahuhold ang kanilang pension? Paano ba ang dapat gawin para matanggap ko ang tamang pension para sa akin? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi sa inyo. But before po tayo mag-start sa ating topic kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin pensioners at please do share na din po sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Latest news. To all SSS pensioners. Dapat alam mo to. Retiree pensioner na nagtrabahong muli, matitigil nga ba o mahuhold ang pension? Naku! Paano na? Kailan naman ito maibabalik? Paano ang dapat gawin? Ang buong detalye alamin para po sa lahat ng ating mga SSS pensioners na muling nagbalik sa trabaho. O biglang nagkaroon ng trabaho pagkatapos magretiro. Maapektuhan nga ba ang kanilang SSS pension? Mawawala na ba o matitigil nga ba ang kanilang buwan ng pension? Panoorin niyo po ito para alam po natin ang dapat gawin para po sa kaalaman po ng lahat ng ating pensioners. Alam niyo po ba na once po tayo ay bumalik ulit sa ating pagtatrabaho ay maaaring maapektuhan po ang ating pension? Ito ba ay makakabuti o makakasama? At first, may dalawang class din po tayo na employees category. Kung ikaw po ay nakapagtrabaho o magtatrabaho sa isang private companies, tayo po ay mababawasan ulit ng mandatory SSS contributions base sa policy ng SSS at ng mga private companies. Ito ang dahilan kung bakit kailangan na itigil muna ang iyong pension. Once po tayo ay binawasan at na-report sa SSS, otomatikong matitigil ang ating existing pension hanggat tayo ay patuloy sa pagtatrabaho, at once dumating na po ang time na nais nyo ng magretiro permanently, ay saka pa lamang po tayo mag-apply muli para sa ating retirement pension. So, babalik po ulit tayo sa simula ng pag-apply ng ating pension. But don't worry, dahil ito po ay may kaukulang benepisyo po sa inyo, i-discuss po natin later. Ang isa namang kategory po natin ay kung ikaw naman ay nais magtrabaho sa isang government o bilang isang contract of service, job order personnel o isang freelancer. Ang lahat ng ito ay hindi po saklaw ang SSS contributions natin. Ito ay option mo lang kung nais mong mag-voluntary member but sa estado po natin bilang retiree pensioner, ay hindi na po tayo papayagan pa ni SSS na makapaghulog ng voluntary contributions. Kaya't kahit nagtatrabaho ka pa sa kanila, ay magtutuloy-tuloy pa rin ang iyong monthly pension since ang ating work ay no work no pay at hindi naman magagalaw ang ating SSS. Kaya't dalawa ang matatanggap mo kada buwan. Ang sweldo mo sa trabaho at ang monthly pension mo. Bakit nga ba kailangang ipahold o ipatigil ang ating pension? Alam niyo po ba? Na kapag hindi po ito ginawa ni SSS ay masasayang lamang po ang lahat ng mga additional hulog po na ibinawas ng ating employer dahil hindi pa siya kasama sa dating pension na natatanggap mo. Kailangan pong muli na i-recompute ni SSS ang ating retirement pension once po tayo ay mag-reapply muli. At alam niyo ba na mas lalaki pa po ang ating monthly pension dahil nga sa nadagdag na contributions. At hindi lamang po yan, may option din po tayo na mag-enroll o mag-apply ng pension booster kung saan pwede nang padublehin o palakihin ang ating dating pension. Narito po ang sampol na ginawa po natin assuming na nagtrabahong muli ang isang pensioner. Kung halimbawa ang dati mong pension ay nasa 8,000 pesos at nakapagtrabaho ka pang muli ng at least 2 years at ito ay umabot sa 3,000 pesos, pwede mong matanggap ay nasa 11,000. At hindi lamang po yan. Kung halimbawa na nag-apply ka naman ng pension booster ng 2 years din, pwede po itong kumita ng more or less 4,000 pesos additional pension, kaya't maaaring umabot po ang inyong matatanggap na pension for estimated 15,000 pesos monthly. Ang laki, hindi po ba? Compare po sa dati nating pension na natatanggap. Yan lang po ang advantages kung bakit kailangang itigil muna ang ating pension. Paano nga ulit mag-reapply ulit ng retirement pension? Kailangan lang po na meron po tayong SSS online account para makapag-apply. Kung alam nyo na naipasok naman ng lahat ang inyong mga hulog at maging ang pension booster ay that's the time para po tayo ay mag-apply.
pero kung may mga hindi pa na-post, ay hintayin po muna natin itong may post or rather follow up to your employer or through SSS about the remaining posting before po tayo mag-apply ng ating retirement. Kaya't kailangan din natin na meron po tayong online account para sa monitoring po ng ating mga benefits. Once the application is made, then wait for 3 to 5 days of processing. SSS will give notifications once it is approved or not. Kung may kulang ay need lang po natin itong isubmit agad para mabilis maproseso ang ating retirement pension. That's it. Naway nakatulong po ito sa mga naguguluhan o nagnanais bumalik sa kanilang trabaho, subalit nag-aalala sa kanilang pension. Kung may mga topics po kayo na nais po nating maibahagi ay pwede po ninyo itong mai-comment para maibahagi ko din po sa inyo. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates at impormasyon na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone. Subscribe Brillis Channel. Subscribe Brillis Channel. Subscribe Brillis Channel. Subscribe.